Ang buhay ni David ay maituturing na isang pasanin sa paningin ng kanyang mga magulang. Sa kanilang magkapatid, para lamang siyang anino kung ihahambing sa kanyang kuya. Pareho silang nangangarap na maging kadet, ngunit tuwing uuwi ang kanilang ama, ang kuya lamang ang napapansin. May pasalubong, may papuri, habang si David ay parang hangin na hindi nakikita. Sa tuwing bibili ang kanyang mga magulang ng mga damit, natututunan na lamang ni David na manahimik. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil wala ring gustong makinig sa kanya. Tay, I think okay na to sa akin. Bilhin na natin ito. Ito? Wag naman, marami ka namang damit sa bahay. Wag na lang. Tsaka na lang. Salamat po, sir. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni David ang unti-unting pagbabago ng kanyang kuya. Unti-unti itong nalulunod sa sarili niyang bisyo, sa baraha, sa perang laging nauubos, at sa swerte na tila laging nawawala. Ay, sige pa eh. Sa tuwing uuwi ang kanyang kuya, siya ay laging lasing, laging galit at laging humihingi ng pera. Hindi bilang kapatid, kundi bilang isang taong nawawala sa sarili. May pera ka dyan? Teka lang. Bilisan mo! Kailangan ko na ngayon! Ito. Akin na yan? Kuya, bawang kuya! Sa sandaling iyon, napagtanto ni David na tila wala siyang halaga sa paningin ng kanyang mga magulang. Masakit, ngunit tahimik niyang tinanggap ang katotohanan iyon. Tay. Tay. Si kuya, kinuha yung pero. Gumagawa ka na naman ng kwento. Doon ka na nga. Huwag mo ang ganyanin yung kuya mo. Magulis ka na doon. Sa kabila ng lahat, unti-unti niyang tinulungan ang kanyang sarili. Nagsimula siyang magsikap sa pag-aaral, umaasang doon niya mababago ang kanyang kapalaran.
Ngunit hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Lagi siyang tinutukso at binubuli ng kanyang mga kaklase. Wala siyang magawa kundi manahimik at hayaang pagtawanan, sapagkat yun na lamang ang kanyang nakasanayan. Hanggang sa dumating ang isang tao na nagpabago ng lahat. Nakilala niya si Daryl, isang kaibigang hindi nagbulag-bulagan, hindi tumalikod. Sa gitna ng pang-aapi, may isang tumayo para sa kanya. May isang handang magprotekta, makinig at iparamdam na hindi siya nag-iisa. Dapat lang yan ang tama sa'yo. Wala ka namang service sa Tama na! Tama na! Tama na! Uwi na tayo! Uwi na tayo! Uwi na tayo! Uwi na tayo! Sa isang bahay na minsang tahimik, isang pangyayari ang sumubok sa kanilang samahan. Nawala ang pera ng ina at kasabay nito ang tiwala. May itinuro, may pinaniwalaan. Walang sapat na pagkakataong makapagtanggol. Siya ang sinisi. Sa gitna ng galit at padalos-dalos na desisyon, siya'y pinalayas. Hindi dahil sa napatunayang kasalanan, kundi dahil sa hinala. David! Bakit po, ma? Nasaan ang mga pera ko dito? Hindi po ako kumuha. Magnanakaw! Walang hiya! Lumayas ka! Layas! Wala kang batang anak! Wala nang ibang mapuntahan si David kundi ang bahay ng kanyang lolo. Nagdalawang isip siya ngunit sa pagdating niya roon, isang mahigpit na yakap ang agad na sumulubong sa kanya. Isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Oo, Apo. Bakit ka na ba rito, ha? At bakit umiyak ka? Pinangas kasi nila ang kausapan. Tapos, wala sa akin yung atensyonan at kay kuya. Ah, ganun ba? Dito ka na lang sa akin tumira para may kasama na rin ako. At hayaan mo, susuportahan kita sa pag-aaral mo. Salamat po, Papa. Hindi na umasa si David sa kanyang mga magulang. Naniniwala siya sa sarili niyang diskarte. Nagtratrabaho siya sa kahit anong paraan. Minsan sa construction, gumagawa ng upuan at mesa, minsan bilang bodyguard, minsan bilang rider na nagdadala ng mga parcel, at minsan ay nagbebenta rin ng karne para sa dagdag na kita.
Isang araw, habang nag-i-scroll sa Facebook, may nakita ang kaibigan ni David isang post tungkol sa PMMA scholarship. Uy, magandang opportunity to sa amin dalawa. Agad niya itong ipinahagi sa kanyang kaibigan. Para sa kanila, ito ay isang oportunidad na maaaring magbago ng kanilang kinabukasan. Uy, maganda to, pre. Sali tayo. Sige. Sige. Makalipas ang ilang araw, magkasama silang nagpunta at naki-exam. Dala ang pangarap, tapang at pag-asang makamit ang scholarship. Morning, ma'am. Sorry, ma'am. Walang sagot yun. Dito nagsimula ang kanilang paglalakbay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanilang pamilya at kinabukasan. Dumating ang araw na matagal nilang hinihintay, ang exam result. May mga bumagsak, may mga nadismaya. Tahimik nilang sinusuri ang listahan. Hanggang sa wakas, nakita nila ito. Pumasa sila. Agad niyang ibinalita ito sa kanyang lolo. At sa sandaling iyon, luha ng tuwa ang pumatak sa kanilang mga mata. Oh, bakit ako? Ano nangyari? Bakit ka nang mamadali? Nakapasa ko raw. Talaga ba ako? Oh. Nagsimula ang mahirap na pagsasanay. Sa bawat hakbang, pawis at pagod, mas lalo lamang tumitibay ang loob ni David na maabot ang kanyang pangarap. Matapos ang kanyang training bilang isang PMMA scholar, may isa siyang unang pinuntahan, ang kanyang lolo. May ngiti at luha sa mata. Nagpasalamat siya sa taong unang naniwala sa kanyang pangarap. Hello, nag-graduate na ako. Salamat sa lahat ng binigay mong suporta. Makalipas ang mga taon, nagpatuloy ang buhay. Tulad ng barkong patuloy na naglalayag, si David ay humarap sa bagong umaga, bitbit ang mga alaala at aral ng kahapon. Wala na ang kanyang lolo, ngunit nanatili ang kaibigang kasama niya sa pag-abot ng pangarap. At sa huli, pinili din ni David ang kapatawaran. Pinatawad niya ang kanyang mga magulang, hindi para kalimutan ang sakit, kundi para palayain ang sarili.